isa sa pinakamayamang syudad sa buong mundo. Pero hindi lahat ng tao rito may kaya. Sa Fifth Avenue na address ng mga luxury brand, matatagpuan din ang ilan sa pinakamahirap na residente ng syudad. Mga homeless o mga taong walang tahanan. $100,000 raw ng iba't ibang lahi ang homeless sa New York. Is that enough? You're from where? Nevada. Nevada. Do you like living in New York? No. Why? Too cold. Too cold? Homeless. Yeah. Homeless. Yeah. Ang marami sa kanila galing pa sa ibang bansa. Yeah? Are you homeless? Yeah, heard me. Ang akala ko ngang Chino, Meksikano pala. I'll give you barbecue. Yeah. Here from. The Elvis Turo. Restaurant Filipino. Restaurant Filipino. Filipino. Okay. Yeah, barbecue. Thank you. ¿Cómo se dice en Filipino? Thank you. Salamat. Salamat. Oo. Food? Food, pagkain. Panggay. Pagkain. Panggay. Pagkain. Yeah. Oh, salamat. Salamat. Salamat sa pagkain. Salamat. Pantapag. Sa pag-iikot namin sa dilim, napansin namin si Roberto. Tubong Puerto Rico si Roberto at matagal ng homeless dahil nalulon sa droga. Ayoko munang maniwala nang sabihin niyang may Pilipino raw siyang kapitbahay. Kumusta po kayo? Magandang gabi. Oh, Kumusta kayo? Oh, ayos pala. Oh, ayos. Oh. Marunong pa kayo mag-Tagalog? Oh, naroon, Pilipino. Pinanganak kayo sa Pilipinas? Oo, Manila. Manila. Takaliti. At saka sa Leyte. Oh, Season, Apelido. Season. Anong pangalan niya? Teddy, Season. Teddy Season. Okay. Yeah, kasi kausap namin to. Tapos sabi niya, Pilipino rin yung natutulog dyan. Kaya sabi niya, magsalita daw akong Tagalog. Baka Filipino homeless man I've seen. siya? Veterano daw kayo? Veterano ka ba? Oh, Ng anong gera? Army. Hindi ano, Vietnam era. Vietnam. Okay, kasi pa. Phil-Am si Teddy Season. Ang ama niya ay dating Amerikanong serviceman sa Subic na umibig sa isang Pinay. Hindi ba kayo giniginaw dyan? Hindi, makapal to. Ano pang suot niyo? Bakit hindi kayo ginigit? Kami ginaw na ginaw eh. So may anak kayo dyan? Oh, kapal. Kapal. Okay lang. Para maibsan ang lamig, kasama lagi ni Teddy ang kanyang paboritong brandy. Malamig at maulan kapag winter sa New York. May lumulusong sa ulan ng walang payo. Hillary, yeah. Hopefully the first American woman president. Pwede dito, babae, presidente sa Pilipinas ka eh. Dito. Makapagalaroon yun. Ang pangongolekta ng lata ang tanging hanap buhay ni Teddy sa New York.
Ito nga, nahanap ko sa basura na ito eh. Halos lahat ng gamit niya galing sa basura o kaya ibigay. Yung nakilala ko si Roberto. Ibigay sa akin yung anak niya sa Iraq. Ito. Eh, sorry ko sa yung tangke. Bigay sa akin to. Ito po. Ito. Sa lamig. Ito. Sa Iraq. Eh, presyo nito, $200. Ang kinikita niya sa lata, pambili lang daw ng brandy. Kumakain naman siyang madalas ng libre sa mga simbahan. Dadala ko dito. Kakanta ko yung mga kanta Italian. Che bella cosa, donna del sole, aria serena, dopo la tempesta. Yan si Pavarotti. O Sole Mio. Sa kabila ng kahirapan, nakita ko kung bakit siya tila masaya. Sarili niya ang oras niya at wala siyang amo. Marami sa taga rito nakatali sa kanilang trabaho. Si Teddy malayang nakasama sa amin sa araw na ito. Hanggang hotel, isinama namin siya. There's really not much difference, between you live in a penthouse, you live in a castle, you live in a box, or you just sleep with a blanket. There's really not that much difference, It's just the way, where you are that makes a difference, like whether you're in a Holiday Inn or whether you're in You're a pretty rare person to think that there's not much of a difference between living in the street, living in a hotel. we both, we both eat, we both feel, we both hurt. Can you help me find my father? Let's do a Google search. Walang binoto. Roy Simon, Anthony. Kahit kailan ay hindi pa nagkikita si Teddy at ang kanyang Amerikanong ama. I think this one is my father. Do any of them look like me? Sanggol pa lang si Teddy nang umalis, si Rudolf Freudsheim. Season ang apelyido ng kanyang ina. Kami ng nanay na inabandon daw kami. Umalis, hindi na bumalik. Sabi ko naman sa nanay ko, paano mo alam na inabandon tayo? Baka may nangyari sa kanya. Doon kayo nakatira sa Maynila nung pinanganak ka. Ano pang clues? Tiga Washington, sabi mo? Ito pa, Trenton, New Jersey. Okay, mga Freudsheim. Baka kamag-anak ng mga to. Florida. Walang Rudolph Puro Raymond. Hindi namin nahanap sa internet ang kanyang ama. Pero may isa pa siyang request. There it is, the motherland. Martelicia. Saan sa Pilipinas ang gusto mo? Sa Leyte? Lahat. Hindi siya nabigo ng mga satellite image ng Google Earth. Diyan ako lumaki. Kamugayan. Ormoc. Yan ang pantalan. Diyan ako nag-dive. Tapos mga bata, meron ako yung mga coins. Hinahagis ko. Sisira lang. Mga bata. Dito ako nag-aaral. Tuwin marikit. Lapitan mo ako. Halina bituin. Kung talagang tutuusin, gusto ko talagang bumalik ng Pilipinas. Bakit mo gusto mong bumalik ng Pilipinas? Doon naman galing. Kung bumalik ka sa Pilipinas, anong gagawin mo doon? Titira ka na doon? Bihira nga siguro ang overseas Filipino na homeless kagaya ni Teddy. Pero marami ang tulad niya na may pusong naiwan sa probinsya ng kanilang kamusmusan. Pag sobra na ang ginaw, nakikitugtog sa La Mama Theater Rehearsal Studio sa Manhattan ang isa pang Pinoy na nakilala namin sa New York, si Lex Cachapero. Son of life, I will keep it train.
To the form of my life. Awido si Lex sa piano. Hindi nag-aral ng musika, hindi marunong magbasa ng nota, at di rin kaya mag-ulit ng tinugtog na niya. Libangan lang niya ang piano at ibang sining ang pinakahanap buhay niya. Kilalang pintor si Lex Cachapero sa Maynila noong dekada 90. Nang mag-exhibit siya sa New York noong taong 2000, hindi na siya umuwi. Yeah, may expression na. Aminado siya sa kanyang pagiging TNT dito. Homeless din si Lex. Kahit sa libreng shelter, hindi siya pasado. Kung sa shelter naman, hindi kailangan meron kang tax account number, meron kang social security, meron kang passport na legitimate, meron kang number, meron kang alien citizens number. Wala ko na lahat nun. Wala kang lahat na. Oo, yung lahat na yun, wala ko. Wala kayong mga barkado, kaibigan, o kamag-anak na pwedeng matuluyan? Ayun ang problema sa artist, sir. Pucha, kung ako lang karinyoso katulad mo, nang pucha, di ang dami kong matutuluyan. Kaso artist, low na rin. Hindi pwede bumaba. Kahit loner, may kaibigan din naman si Lex. Pag umiinit, lumiliit. Si Blue Gallardo, na pintor din, at may trabaho tirahan bilang katiwala ng Lamama Theater. Diyan na parda. Lagyan lang langis eh. Umanda ka, makilay ang leeg mo ha. 1, 2, go. Ayun! Pare, the power. The power of the plier. Victory. Kahit papaano sinasaluduhan ko siya dahil nakakapag-survive siya sa sitwasyon niya. Ganon. Marunong siyang ibig sabihin, dumiskarte sa buhay. Ganon. Iniisip ko kung ako nasa sapatos niya, ganon din kaya ako ka-superior sa kanya na magagampanan ko na makapag-survive. Magampanan ko ang aking ginagawa sa sining o aking panaginip. Mabuti na lang may libreng pakain ng mga simbahan sa New York. Si Lex lang ang homeless dito na pumayag magpakuha. Yo, no, man, no. Can I have that one too? Yeah. Oh, thank you. Yeah. Ikain ako sa mga mahihirap. Dahil kapareho ko din yun eh. Kung minsan, mayaman pa sila sa akin dahil ganda rilo nila eh. Ganda damit nila. Ganda sapatos nila. Thank you very much. Thanks a lot. Para sa iba niyang pangangailangan, pagtitinda ng mga painting ang kanyang inaasahan. May babaeng nagkagusto sa kanya, si Marilu. Minsan pinapa-date niya sa akin dahil wala siyang gusto eh. Actually, kung si Lex, kung gusto niyang samantalahan yung babae, ibig sabihin para magkaroon siya ng apartment, tirahan, ginawa niya. Kaso sa kanya, wala siyang pakialam. Sinasabi ko nga sa kanya si Malu parang bigay ng Diyos sa iyo, parang grasya dahil pinapatulog ka niya sa kanyang apartment. Pero ang problema sa Lex, balo ka naman, ba't hindi ka nagtapat ng pag-ibig sa kanya? Dumating din si Lex sa Prince Street, kilalang bentahan ng mga painting. Malakas daw ang benta rito pag summer, pero sa taglamig, iilan lang ang nagtsatsaga. Oh, no hulog. Sorry, it's okay. Hindi kayo hinahassle dito. Minsan, pero hindi ka na mahuli eh. Alisin ka lang.
ko, namamatay. Sa lamig. Mo? Tabako na mismo yan. Hindi na sigarilyo. Namamatay pa rin. Di ba ginigaw ang mga kamay niya? Wala kayong gloves? Yung ginaw din. Isa lang yung gloves ko, nawala yung ano, yung kabila eh. We're done? Yeah. It's cold, right? Pag hindi siya kumita, hindi rin ako kumita, hanap ako madedelay siya. Ano? Wow, ngayon, hindi ako nakabenta. Kung ang pera mo, 70 cents na lang. Hanap pa na ng kaibigan niya mamayang gabi. Diba? Dedelayan siya muna pampasok mo sa train, pambili mo ng medyas, kung isang linggo na yung medyas mo, hindi mo pa pinapalitan. Medyo nangangamoy na, gano'n. Kasi disposable yung medyas mo, hindi ka naman pwede maglaba, wala kang labahan. Wala ka ring apartment na pwede mong imbangan ng mga medyas mo. So lahat yan disposable. Pati pantalon, jacket, pag madumi na yung jacket mo. Kasi hindi ka pwede magbitbit eh. Kung mayaman ka, pwede ka rin malungkot. Ang pinakamarami nagpapakamatay dito, mayaman. O din malungkot sila. Yung mahirap, ayaw magpakamatay eh. Hanggang maaari gusto nyo mabuhay siya. Dito sa New York, iniisip niyo pa ba ang Pilipinas? Yung Pilipinas sa akin, panaginip ko yun eh. Hindi isip. Dalas ako doon. Dalas ako sa panaginip ko doon. Kasi dalawa yung katayuan ko eh. Meron yung dimensional world. Nakaya kong pumunta kahit saan dahil sa panaginip ko. Araw-araw doon ako. Pwede kong kausapin mga kaibigan ko doon. Sa panaginip ko. Ilang oras na rin nakatayo si Lex sa lamig. Wala pa ring benta. Magkano ba yung painting mo? $30 lang lahat yan eh. May tumatawad ba? Meron, marami tumatawad na Amerikano. Akala ko noon, walang tumatawad. Marami din tumatawad eh. Gusto nila good friends. Dahil sa ginaw, inaya ko na siyang umalis. Pero di madaling mawala ng pag-asa si Lex, na halos 10 taon na rito sa lansangan. Kahit kalagitnaan ng taglamig, may mga libreng concert sa mga parke sa New York. Dito ko ulit nakaengkwentro si Teddy Season. At ngayon may kasama siyang isa pang Pinoy homeless. Ito si Prospero! Ha? Ito si Prospero, sinasabi ko! Prospero, musta? Howie. Pinoy ka rin? Homeless ka rin? Saan punta? Sa Chinatown! Nag-ahit na si Teddy. Susubukan na raw niyang maghanap ng tunay na trabaho para makaipon at makauwi sa atin. Ang buong akala ng ibang Pilipino sa New York, maging ng mga ahensya para sa mahihirap, walang homeless na Pinoy sa syudad. Pero sa ilang araw lang namin dito, 3 na ang aming nakilala. Sa Prince Street, ilang oras nang nanginginig si Lex Cachapero. Umaasa na makabenta, maski isa. Tumitingin sa painting mo. Hello. How are you? Row. Thank you. Huh? You like something over there? Or you find something nice? Okay. I still have small ones there. Okay. Thank you. Ano, may interest ba? Ano sabi sa'yo? Gusto lang niya. Ha? Gusto lang niya. Pero, hindi siya bibili? Oo, hindi siya bibili. So, madalit-salita. Dahil sa lamig, nagmamadali lahat at halos hindi napapansin ng mga painting. Diba naman to? May kulay, ano? Yeah, watercolor. Yan yung unang ano ko eh. Medium. Na nagustuhan. Tagal na. 30 years ago. Ito parang Japanese style, no? Yeah. Mula na naghirap siya, hindi na siya makagamit ng kulay. Kaya blank ink wash ang lahat ng gawa niya. Matipid yan. Tsaka murang medium. Then yung mga matte boards na yan, tsaka yung museum board, pinulot ko lang yan sa mga gallery eh. Mga sobra nila.
Wala kang binili dyan. Puro Parang bago. galing sa basurahan lahat yan. Itong winter time, mga 40, 50, mahirap kitain yun. Pag summer, kahit na 300, 400, kikitain mo sa street. Kasi maraming tao. Tsaka bukas ngayon ng mga gallery eh. Sa gallery pupunta yung mga tao. Kasi malamig. Pati kami gusto nang sumuko. Hanggang sa may dumating na Pinoy. Howie. Jason. Jason, musta? Taga rito ka? Yeah. Cool. Pangregalo? Yeah, well, no. Para sa dingding ko. Gusto mo ba yung trabaho niya? Yeah, it's good. I like it. Dati binigyan niya akong card. Ang ganda yung card na binigyan niya sa akin. Very good. He's very good. Okay. Buti yan, para may benta siya ngayon. Bueno mano ka eh. Hindi ko makasya eh. Ang gagawin ko, may bibili na ako doon. Diyan ka na mga like 10 minutes. Yeah. So, Humingi ka na rin ng ano, ng Kumunti akong plastic. plastic. Okay. Thank you. I'll be back, ha? Thank you. Hindi ko kasya eh. Umalis si Jason para maghanap ng pambalot sa painting. Isang oras na ang lumipas, di pa bumabalik si Jason. Hindi pa bayad ang painting. May merienda lang yun. Hindi ka na binalikan. Malay mo natin, hindi natin alam kung ano naisip niya. Kami anytime ha? Maninigas ka dito pagka matagal na nakatayo ka. Pakat na si Ron eh. Ano, ligpit na? Oo. Di ko napansin na nakabalik na pala si Jason at kinukuha na ang bihira ng watercolor ni Lex. Bakit mo gusto itong trabaho niya? Yeah, I want an original thing. I want to go to the best. Okay. Gonna do. Thank you very much. At saka, no, if you can make me something. Yeah, Maybe something same time for next kids. week. Monday. Okay, no, thanks. Give it up. Sa oras ng kagipitan, Pilipino rin ang nakatulong sa kapwa Pinoy. Nakabili na rin ng glove si Lex. Ipakikita na ron ni Lex ang kanyang tinutulugan. Hindi ito sa kahon sa kalye katulad ng kay Teddy. Para sa mga may edad na, nakamamatay ang sobrang ginaw. Hindi rin siya pwedeng matulog sa libreng shelter dahil bawal nga doon ang mga walang papeles. Saan ka punta ka? Sa hotel ko diyan sa F-train, subway. Other amounts. Hindi ka comfortable siyempre. Alert ka palagi. Maraming may mga hassle din minsan. Pagka dapat titingnan mo yung mga pumapasok. Minsan napaaway na ako dyan. Kasi natutulog ako, bigla kayo nampas sa ulo. Sumakay si Lex sa tren na pabalik-balik sa Coney Island, ang dulo ng New York City. 24 oras ang biyahe ng subway sa New York. Pero hindi siya papunta sa Coney Island. Wala rin siyang ibang bababaan. So walang ibang matulugan kundi yung tren? Yun, oo, ganun. Hindi, doon ka na lang sa train, wala pang tatarantado sa'yo. Train lang, dahil 2 piso lang kasabi mo. Hindi ka pinapaalis ng pulis? Matutulog ka nakaupo. Kailangan pag natulog ka nakahiga, tulog ka na talaga noon. Eh huli ka, bawal mong migas sa sa training.
Nasanay na rin si Lex sa hindi ko siguro magagawa. Gabi-gabing natutulog nang nakaupo. Samantala, sa panaginip daw ni Lex, dinadala siya ng tren sa Pilipinas. Maraming salamat sa pagtutok sa Eyewitness, mga kapuso. Ano masasabi niyo sa dokumentaryong ito? I-comment na yan at mag-subscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel.